Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sandali muna nating pagsisihan ng lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Sa araw na ito, ating pong ginugunita si San Francisco de Sales, Obispo at Pantas ng Simbahan. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas sa mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Pagkaloob mong ang kanyang pagkauliran sa matyagang pagmamalasakit sa kapwa, ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming mga kapatid, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel? Wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon tolda pa rin ang aking tahanan, kahit lagi akong kasama ng Israel. Wala akong sinabing anuman sa sinumang hukom tungkol sa tahanang Sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako at lahat ng mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila.
tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak ng panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago at tag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig.
Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit, nakasama ang 12, at hindi rin naipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita, at makinig man ng makinig ay hindi makaunawa. Kung gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos, tinanong nila si Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga din po, Padre. Kapag po tayo ay naghahanap ng bagay na kapareho, tinatansya natin ng mahusay, ng maigi, kung talagang ito ay sakto lang o kaya baka kulang o sobra. Dapat ay compatible, dapat ay bagay, sakto lang. Ang salita ng Diyos naghahanap din sa parte nating mga tao kung ito ba ay compatible sa puso natin. Hindi kulang, hindi sobra, sakto lang, bagay sa atin. May mga pagkakataon sa buhay natin na ang salita ng Diyos ay hindi gaanong napagninilayan sa ating buhay. Ang salita ng Diyos ay parang bato na nalaglag sa ating puso, batuhan na nalaglag sa ating puso, o dawagan na nalaglag sa ating puso, na ang salitang ito matapos nating marinig, agad nating nakakalimutan, nawawala, winawalang bahala, o hindi nakapamumunga. Kaya yung salita ng Diyos, kung ating titingnan, naghahanap ng matabang lupa na dapat maihasik yung sakto, yung compatible, yung siya'y lalago at mamumunga. Ganito po ipinapakita sa atin ang larawan ng talinghaga ng ating Panginoong Hesus, na dapat ang binhi ay mahasik, malaglag sa matabang lupa para ito ay lumago, mamunga,
ng sagana. At tinutukoy ni Jesus dito sa kanyang mga alagad na ang talinghaga ay tungkol sa salita ng Diyos na ipinahayag sa lahat ng dako, sa lahat ng tao. Pero merong mga tao na hindi matataba ang lupa, hindi nakahanda na tanggapin ang salita. Kaya nga kung minsan, hindi nakapamumunga. Nawawala agad, nakakalimutan agad. Nais ng ating Panginoon na tayong lahat bilang mga Kristiyano, na ang salita na ating napapakinggan sa tuwing tayo dadalo ng banal na bisa, sa tuwing tayo magbabasa ng Biblia, sa tuwing maririnig natin ang salita ng Diyos sa ating kapwa, hindi lang sana ito basta naririnig at ito'y makakalimutan pagkatapos. Hindi lang ito basta papasok sa ating tenga at lalabas sa kabila. Nais ng ating Panginoon na ang salita niya ay maging gabay natin, maging sandigan natin, maging lakas natin, maging inspirasyon natin sa buhay upang panaligan natin, sampalatayanan natin ang Diyos na nagsasalita sa atin, na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang Diyos na buhay sa ating buhay. Ang salita ng Diyos na sana ay lumalago, namumunga ng sagana. At tayong lahat ay saksi sa mga salitang ito ng ating Panginoon. Ano ba yung salita ng Diyos na lagi nating daladala sa ating buhay at sinisikap nating ito'y mamunga sa araw-araw ng ating buhay? Anong salita ang nagiging gabay natin sa ating buhay? Maraming salita tayong pwedeng kunin sa ating Panginoon. Pwede tayong pumili ng isa lang. At yun ang maging gabay natin sa araw-araw upang hindi tayo malihis ng landas. Anong salita ang pwede mong kunin sa ating Panginoon na siyang magbibigay ng direksyon sa iyong buhay? Siguro kung may isang salita na pwede nating kunin sa mga pahayag ng ating Panginoon, ang salitang iyon ay walang iba, kundi ang magmahal. Love. Malawak po ang saklaw ng pag-ibig. Malalim po ang kahulugan ng pag-ibig. Pero kung palagi natin itong pagninilayan sa ating buhay, kung palagi nating isa sa buhay sa ating pang-araw-araw na pakikitungo sa ating kapwa, yung pag-ibig ay lalago at mamumunga at tayo tunay na magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya nga't sana, mga minamahal kong mga kapatid, patuloy nating diligin yung salita ng pag-ibig ni Jesus at ito ay ating payabungin sa ating buhay, parabihin natin, pabungahin natin ng mga pag-ibig natin sa ating kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang maghahasik ng binhi ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawaing ito sa pamamagitan ng ating pagtawag sa kanya. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, banal na maghahasik, basbasan mo kami. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tigi-100 ani. Manalangin tayo sa Panginoon.
Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nasisiyasat na mga ambisyon at makasarili, naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makaranas ng pagpapagaling sa kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga pumanaw, naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magambala ng mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod upang mamunga ang aming mga mabubuting gawain. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginanap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay pagningasin nawa ng iyong Espiritu Santo na nagpaalab kay San Francisco para siya'y umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco de Sales ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan,
Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Belrey na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Francisco ng Sales, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod.
Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Diyos ay pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa amin pagtulad sa pag-ibig at matyagang pamagmamalasakit ni San Francisco upang ang aming makamtan ang kaluwalhatian sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magba sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.